Yes, ang pinakamalalaking issue at intriga, maririnig na ang mga eksklusibo at eksplosibong pag-amin. Iisa-isahin. Linggo, Asia's Next Top Model first runner-up Stephanie Retuya. Takot pasukin ang showbiz? Mahirap kung magta-transition ako into show business because I'm too tall. Pero modeling, I would love to continue modeling. Lunes, sa Appreciation Night ng MMFF, Dingdong Dantes, ibinahagi ang pagsuporta sa kasamahang si Julio Diaz. I just showed my concern. Oo, tsaka syempre gagawin natin lahat para makabalik sa kagad. Martes, Casey Concepcion, nag-walk out. Hindi inaasahan ng ilang entertainment reporters ang ginawang pag-walk out ng mega daughter sa sarili nitong press con. At ang dahilan daw, ang ex nitong si Piolo Pascual. Kasunod nito ay isang paglilinaw naman ang ginawa ng basketball superstar na si Chris Chu tungkol sa di umano'y plano nitong pagre-retire. Hindi naman. Actually, hindi lang ako sigurado kung mag-basketball pa ako. I mean, kung maglalaro for the PBA or kung maglalaro with the national team or none at all. But I decided to join the PBA. I wanted to try it out. And so far, I'm having a great time with my team. Miyerkules, sa press con at story con ng horror suspense series na Cassandra, Albi Casino, handa na nga bang pagsabayin ang pag-aaral at pag-aartista? Mahirap nga rin ng konti. Pero man siya sa no conflict siya with my school schedule. So, no problem talaga siya. At Megan Young, tuluyan na nga bang magiging kapatid? Thankful ako kasi ang staff ng NSG sobrang bait nila. As in, wala akong masabi sa kanila na, kasi the day pa lang na dumating ako sa set, talagang they welcome me with open arms. And even today, third taping day ko, sinurprise nila ako ng cake. So, masaya sila katrabaho. Ang eksklusibong pag-aming, abangan! Mula sa isang magandang pagsisimula, isang malungkot na pamamaalam naman ang aming natanggap dahil ang isa sa mga trio tagapayo ng Face to Face na si Father Jerry Tabiador ay pumanaw na. Ang madamdaming kwento, tutukan. Huwebes, Willie Revillame, pinagsabihan sina Ethel Buba at Ate Gay on air. Kinagabihan, Ate Gay, hindi na nga ba pinababalik sa Wawa Willie? Para kami isang pamilya nagkaroon ng problema, syempre, ang tatay, si Willie, pinagalitan lang kami. Ang eksklusibo at eksplosibong detalye, tutukan! Biyernes, mga bituing bumida sa Golden Screen Awards for TV, kilalanin! Wala lang, parang nakakagulat na I won. I'm very thankful to everyone talaga kasi, sa utol kong hudlam ako na-recognize. Talentadong Pinoy, nanalo ng para sa programang award. Kaya, Empress, maraming salamat. And ito, yung akin, yung siya, outstanding male host in a musical or variety program. Empress, thank you very much. Pero simula pa lamang ito, narito pa ang mga bigating intrigang dapat abangan. Narito pa ang mga matitinding kontrobersyang dapat antabayanan. Non-showbiz boyfriend ni Ai de las Alas, nambubugbog nga ba kaya raw hiniwalayan ng comedy concert queen? Bawat ulat isisiwalat na, bawat intriga ilalabas na, bawat kontrobersya ilalahad na. Dahil ngayong Sabado, lahat ng mga kwento ihahatid ng buong buo. Punto por punto. Ang latest ang mga bigating chika sa mga paboritong artista maririnig na. Ang latest ang mga naglalakihang showbiz balita ibibigay na. Ang latest, isang linggong mga nakakawindang na kwento, iisa-isahin pa. Ay, medyo safe. Ang latest ang mga nag-iinit na intriga, punto por puntong ibibigay na. At syempre mga kapatid, ngayong Sabado ng gabi, ang latest ang mga eksklusibo at eksplosibong pahayag ng mga artista ihahatid namin ngayong gabi. Okay. So congratulations sa mga kapatid natin na nanalo sa Golden Screen Awards. Congratulations. Siyempre ang talentadong Pinoy. Talentadong Pinoy. Director De. Congratulations sa inyo. Sa lahat ng staff, si Direct Fluffy Rich Illustrated. Fluffy ang tawag ko sa kanya. Kasi he's so fluffy. Jasmine Curtis para sa utol kong hudlong. Congratulations. Naku naman. Jasmine, diba? Napakaganda ng bata. Okay. Eto na mga kapatid, ang ating unang issue ng gabi. Aba, isang aktres ang tututukan ng mga manonood sa pagpasok nito sa drama serye na Never Say Goodbye. Talented actress Megan Young, malapit na nga bang maging kapatid? Ano bang kasagutan dyan? Eto po.
May ganyang handa na nga bang aminin ang itinatagong relasyon nila ng hunk actor na si Micael Daes? Ang kumpisal ni Megan, eksklusibo. Matagal nang usap-usapan ang di umano'y inililihim na relasyon ng TV host actress na si Megan Yang at ng hunk actor na si Micael Daes. Ngunit nitong nakaraang mga linggo, muling umugong ang issue sa paglalantad ni Micael ng iba't ibang larawan kasama ang isang babae sa kanyang column sa isang pahayagan. Base sa pagsusuri ng mga larawan, makikita sa mga ito ang imahe ng isang babae na humahalik kay Micael at ang caption ng mga litrato, "Enjoying some cheesy moments with my real-life ka-love team." Sa paglutang ng balitang ito, ang taong agad itinuturong nasa larawan walang iba kundi ang rumored girlfriend ni Micael na si Megan Yang. Isyong agad sinagot ng TV host actress. Nako, si Micael, friends lang talaga kami. College friends, you know. I see him once in a while pag nag-hangout yung mga barkada, pero not that often kasi alam kong busy din naman siya sa work niya. Nothing serious? No naman. But kasi, ayun nga, parang nag-work ako tapos nagsuschool din ako. So, tapos yung family ko. So, ako yung nag-aalaga sa brother and sister ko. So, parang may isa pang tao, medyo mahirap yan. Least priority talaga yon. Ngunit sa kabila ng patuloy na pang-iintriga kay Megan, ay ang pagsisimula naman ng isang bagong yugto sa kanyang karera bilang pinakabagong karakter na aabangan sa Never Say Goodbye. Well, nung in-offer sa akin to, maganda naman yung naging explanation. Tapos, sinabi nila sa akin yung background ng story. So, nung nabasa ko yung script, nakita ko na promising siya. Maganda ang mga darating sa NSG. Napakaganda talaga ng dalawang characters na madadagdag, which is Vera, who is played by me, and Greta, who is played by Miss Rita Avila. Dahil ang anghang ng characters ng dalawa, sobra. Ang daming pasabog. Baka magalit sa akin ng mga Soben fans. I'm very, very excited for this. Ngunit sa pagtanggap ng dalaga sa bagong proyektong ito, ang pag-usbong ng panibagong intriga, ang di umano'y paglipat ni Megan sa Kapatid Network. Marami nagtatanong sa akin, pero for me, ang ginagawa ko dito sa Never Say Goodbye, per project lang, per project basis, dun pa rin naman ako sa kabila, pero pinayagan nila ako na gawin tong project na to. Sa kabila ng samot-saring intriga laban sa TV host actress, ipinagpapasalamat ni Megan ang mainit na pagtanggap sa kanya ng Kapatid Network. Well, syempre, lagi naman may pressure dahil, mabigat yung mga kasama mo. And I've also worked with big stars as well. And the good thing about it is, yun nga, kahit sa staff, sa mga artista, supportive sila. At least, yun ang nagpupush sa akin to do better. Okay, so, magkaibigan lang daw sila. Ni Micael. Gusto mo yun? Yung cute yun. Ako nagagandaan ako kay Megan yan. Super. Ang dating niya sa akin. Napakaganda ng bata. Sumali ng Binibining Pilipinas na yun. Oo, magaganda yan. Sabi, ang chika parang disqualified daw. Bakit? Kasi parang hindi naman siya nag-FHM, parang ganito siya, itong magazine na to. Itong magazine. Hindi ko confirm yan na. Teka muna, bakit pagalang-galang na magazine naman, kasi medyo strict sila sa mga nagpapakita ng Di umano, parang medyo baka nagpakita ng konting threat. Mga excuses na lang yan. Nag-threaten lang siya. Sila kay Megan. Pero alam ko talaga gusto rin niya. Kasi maganda siya. Maganda. Maganda siya. Pwede talaga. Pwede talaga. Ang ganda-ganda niya. Sobra siya sa pwede. At saka bagay sila ni Micael Daes, di ba? Kahit sa Micael. Nag-isip ako ibang Micael. Wala. Eto naman, mula sa masayang kwentuhan na yan, medyo malungkot po naman itong aming susunod na balita sa inyo. Dahil ito nga po ang isa sa mga kasama natin sa Trio Tagapayo sa face-to-face po na si Father Jerry Tapiador ay pumanaw na at hatid po ng ang latest ang taus-pusong pakikiramay po sa lahat ng naiwan ni Father Jerry. Let's prepare ourselves to be face-to-face with the Lord. Ito ang mga linyang tumatak sa ating mga kapatid na sumusubaybay sa programang face-to-face. Pero ang sikat na linyang ito mula sa isa sa iginagalang na Trio Tagapayo, hindi na natin maririnig. February 27, Miyerkules, pumanaw na si Father Jerry Tapiador matapos makomatose ng 3 araw sanhi ng pagputok ng ugat sa kanyang utak. Dagdag pa rito ang iba't ibang komplikasyon sa mga sakit na kanyang pinagdaraanan. At sa kanyang kagyat na paglisan, labis-labis ang pagdadalamhati ng mga taong malapit kay Father Jerry.
mahirap tanggapin. Pero napakabilis kasi nung pangyayari, no? Pero para sa akin, unti-unti ko nakita ngayong nakalipas na mga 2 taon, no, na napakarami niyang dinaranas na hirap dahil sa iba't ibang uri ng sakit niya, no? Kaya para sa akin, yung nangyari sa kanya, totoo, bigla, pero sa tingin ko yun na yung binigay din ng tulong ng Diyos sa kanya na para makapagpahinga siya kaagad, no? Dahil marami din siyang dinanas na nahirap sa kanyang paglilingkod. Pumanaw man si Father Jerry, hindi ito nangangahulugang mawawaglit ang kanyang mga alaala dahil kailanman ito'y mananatili sa puso't isipan ng bawat kapatid na kanyang natulungan. Sa mga empleyado niya, lalo na sa parokya, yung talagang tinuturing niya sila na kabahagi rin talaga, na parang kabahagi ng pamilya, na yun, tinutulungan kahit sa material na bagay, gayon din sa tulungan din ng pagpapaaral ng mga anak. May nagkwento sa akin, talagang tinulungan sila sa mga emotional problem dahil yung bilang pari, mas madalas kami kinukonsulta para sa mga problema sa pamilya, sa mga problema ng mga damdamin, mga ganyan. At sa iyong paglisan, Father Jerry, kaisa ng mga taong nahaplos ng iyong mga payo at pagkakawang gawa, kami ay labis na nagdadalamhati. Ngunit kaakibat ng kalungkutang aming nadarama ang pag-asang nasaan ka man, ay patuloy mo kaming gagabayan. Kaya ngayon, kahit naging maikli yung kanyang buhay, pero tinitingnan ko, napakarami niyang nagawa. Siyempre, maraming salamat sa lahat ng mga sumuporta, nagpakita ng kanilang pagmamahal sa aking kapatid. At gayon din, kami rin ay tinuring na pamilya ng lahat ng mga tumuring din sa kanya na parang kapatid, no? At umaasa rin kami na yung aming naging kalungkutan ngayon ay mapapawi rin at kami magkakasama-sama rin muli.